Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Taytay Rizal ang pagsabog ng LPG sa isang tindahan. Inoobserbahan sa ospital ang tatlong magkakaanak na nalapnos dahil sa insidente. Balita hatid ni Nico Wahe. Tila may kinukumpuni ang dalawang lalaking nasa tindahan umaga noong March 28 sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Ilang saglit pa, may umusok, saka sumabog at nagliyab ang tindahan. Dali-daling lumabas ang mga nasa loob. Agad ding rumisponde ang mga residente. Dumating din agad ang mga bombero. Tatlong magkakaanak ang nasa loob ng tindahan na mangyari ang pagsabog. Kabilang ang 54 anyos na babae, anak na lalaki at isa pang lalaki na 21 taong gulang. Kwento ng isa sa kaanak ng mga biktima, LPG na kabibili at ikinakabit ang sumabog. Yung maliit na tangke o yung tangke po ng gas na maliit, tas isasalpak nila yung burner. Hindi po nila alam kung may leak kasi talagang malakas yung yung lumabas na mga gas. May mga katabi pong na nagluluto din na mga buhay na yung apoy. Tas nung sumirit, kabibili lang po talaga kaya sobrang lakas ng pagsabog kasi sobrang dami ng laman. May lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tatlo. Patuloy silang inoobserbahan sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Hanggat hindi pa daw po nawawala yung pamamaga nila, hindi pa rin daw sila sure kung kailangan nila malagpasan yung stage na yun para maging masabing okay na sila. Kasi namamaga pa rin daw talaga yung mga organs nila eh. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP Taytay ang insidente. Paalala nila na dapat maging maingat sa pagkabit ng tangke ng LPG. Siguraduhin po natin nakapatayin muna po lahat para masecure po natin yung kaligtasan po natin. Pag nagkakabit po tayo, nagbabaklas po tayo ng ating mga LPG tank, siguraduhin nga po natin, katulad ng sinabi ko kanina, na walang magiging source po ng ignition. Sakali naman daw na sumabog na at nagliyab, may mga pwedeng gamitin para mapabilis ang pag-apula. Pwede po natin gumamit ng soft drinks. Kasi po yung pressurized, then carbonated po siya. Pag inalog nyo po yun, makakapatay din po siya ng apoy. Nang sumabog ang LPG sa tindahan at nagliyab, may nakaresponde agad na taga-BFP na nakatira sa lugar. Tubig na may halong dishwashing liquid daw ang ginamit nito. Ang purpose po na ibinablanket niya po, so tinatanggal niya po yung oxygen doon. Then since ayun po ay delikado po talaga, so mas maigi po na yun ang best way. Sa ngayon, humihingi ng tulong ang pamilya ng biktima para sa gastos sa ospital. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasawi po ang isa sa mga motorcycle rider na binaril ng nakaaway na SUV driver sa Antipolo, Rizal. Ayon sa Antipolo Police, mahaharap ang SUV driver sa reklamong murder, multiple frustrated murder, pati sa paglabag sa Omnibus Election Code. Hindi raw ito maituturing na self-defense dahil ilang beses nagpaputok ng baril ang lalaki. Wala rin daw hawak na armas ang rider na nakaalitan ng lalaki. Rehistrado naman nila ang baril ng lalaki pero wala yung exemption sa gun ban ng COMELEC. Patuloy ang investigasyon kaugnay sa gitgitan umano sa kalsada na naging ugat ng tensyon. Pinadalhan na rin ng show cause order ng LTO ang naaresto ng SUV driver at iba pang sangkot na rider. Arestado sa Rodriguez Rizal ang isang lalaking akusado sa pamamaril sa kanyang kaibigan noong 2021. Ang kanyang panig sa balitang hatid ni EJ Gomez. Mag-aalas 10 kagabi, nagkasa ng operasyon ang Rodriguez Police para madakip ang lalaking isa sa mga most wanted ng Calabar Zone. Then po sir, ito na po yung location natin. Nang makumpirma ang kinaroroonan ng target, Pagtasin na, guna tayo. Go, 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 go. nagtakbuhan na ang mga operatiba. Ang target, nakikipag-inuman sa kubo sa barangay San Isidro nang siya ay maaresto. Tinangkapang tumakbo ng target, pero tuluyan na siyang na-corner ng mga pulis. Kamay, kamay, kamay! Halikon! Arestado ang 58 anyos na si alias Anselmo, isang construction worker. Ngayon kayo may karapatang manahimik.
Ano lang yung sasabihin pwedeng gamitin pabor o laban sa'yo. Ayon sa pulisya, ang akusado ang itinuturong pumatay sa isang lalaki noong November 2021 dahil umano sa away sa komisyon sa lupa. Ang biktima nito, ang napatay nito ay membro ng police capitol. Binaril ito na nakatalikod itong biktima. Ang motive nito ay sa lupa, yung bintahan ng lupa. Mga binibintang lupa kung saan yung commission kung nagkakadayaan doon sa commission. June 2022, nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong nagtaguraw matapos ang pamamaril. Ang sabi pa nga niya ay nakarating siya ng Pangasinan at kailan lang siya talaga bumalik dito sa Montalban. Residente talaga siya rito. Base sa investigasyon, magkaibigan ang akusado at biktima. Itinanggi niyang siya ang bumaril sa kanyang kaibigan. Wala po akong kinalaman sa pangyayari. Binibintang sa akin. Basta nalaman ko lang na nabaril siya, ganun. Hindi po ako nagtago. Nabigla lang po lang talaga ako. Ngayon ko lang naalalaman. Inosente ko. Wala po. Sa custodial facility ng Rodriguez Police nakakulong ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Rollback po ang sumalubong ngayong buwan sa mga gumagamit ng LPG sa pagluluto. Para sa Solane, may bawas po yan na 27 centavos ang kada kilo. 25 centavos naman ang tapya sa kada kilo ng LPG ng Petron. Ito na po ang ikalawang buwan ng rollback sa LPG. Sa mga suki naman ng LRT1, maghanda na po ng dagdag na pamasahe dahil epektibo na bukas ang fare hike. Mula sa kasalukuyang 15 pesos, magiging 20 pesos na po ang minimum na pamasahe kung single journey ticket ang gamit. Mula naman sa dating 45 pesos, magiging 55 pesos na ang pamasahe kung end-to-end o yung biyahe mula Fernando Po Jr. Station hanggang Dr. Santos Station o pabalik. Bahagyang mas mura kung stored value card ang inyong ginagamit. Halimbawa, 52 pesos yan kung end-to-end. Maraming transport group ang tutol sa taas pasahe sa LRT1 pero sabi ng DOTR at ng Malacanang, matagal na itong ipinagpaliban at makakaapekto na sa operasyon ng tren kung hindi pa ipatutupad. Samantala may bagong pinuno ang MRT3. Nakasala ngayon sa Balitang Hali ang bagong talaga pero nagbabalik na MRT3 General Manager na si Michael Capati. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hi, good morning po. Opo, ano po yung unahin yung tututukan ngayong balik MRT3 na po kayo? May bilin po ba si Secretary Vince Dizon? Actually, ang tututukan natin ngayon is, of course, yung maintenance ng ating facilities sa MRT3 and making sure na nagko-comply tayo, no? At masiguro natin na ang ating mananakay ay protektado. Mm-hmm. Yun Magkakaroon... ang kapilibili na ng secretary natin for now. Opo. At magkakaroon po ba o kailan po magkakaroon ng dagdag pasahe? Wala kami schedule or discussion as far as I know na magkakaroon ng adjustment sa pay sa MRT3. Mm-hmm. Sa inyo pong assessment, kumusta po yung pagpapatupad ng extended operating hours ng train? Meron na po ba kayong observations tungkol dito? Actually, ang maganda sa atin, we extended 1 hour to cater to our especially mga BPO employees natin. And ang maganda doon, nakapag-service tayo ng additional na 25,000 additional pasahero. And at the same time, nakapagdagdag din tayo ng isang train during peak hours. Mm-hmm. So very positive ang epekto sa atin ng dagdag natin at extension ng train na schedules na. Mm-hmm. Eh dahil nabanggit nyo nga po, positibo yung kinalabasan nito, madadagdagan pa po kaya ng oras operasyon ng MRT3? Yun ang pag-iisipan natin kasi pa naman, 1 week pa lang naman itong ating extension. We'll look at it kung depende, kung kailangan pa ba o maayos na yung ating extension and additional train time. Mm-hmm. Eh hindi raw po katanggap-tanggap para kay Secretary Dizon yung mabagal na pagkukumpuni sa mga nagkakaaberyang escalator sa Taft Station noong March 8. May bagong SOP na po ba kapag may mga ganitong aberya? Actually, meron naman tayong standard SOP na pinatutupad. Yun nga lang, kailangan very consistent tayo na alam din naman ng ating maintenance provider na
may specific turnaround time na dapat pag may nangyaring ganyan, aayusin ka agad. Yun ang siguro kailangan natin tutukan and make sure na nagko-comply ang lahat for the maintenance natin. Yung kaagad, doon po siguro nagkakaroon ng difference. Ano ho? Pero dapat ipinapaalam din sa lahat ng concerned kapag may ganitong aberya. Actually, yun ang pinag-usapan namin when I assumed office. Yun din ang pinag-usapan namin ng mga empleyado na siguraduhin natin na magko-comply tayo and at the same time, nakatutok tayo sa mga maintenance ng ating MRT3. Opo. Mag-Holy Week na po, meron na ho ba kayong train schedule? Karaniwan kasi walang biyahe kapag ka Holy Week. Ay, oo. Meron tayong tinatawag na annual Holy Week maintenance schedule na magsisimula ng Thursday, ng Holy Thursday hanggang Easter Sunday. Yun po ay oportunidad ng ating maintenance provider sa kanang MRT na para sa ating check-in, mag-maintenance tayo ng mga tren, ng facilities natin. Wala pong biyahe yun. Mula Thursday hanggang Sunday. Magre-resume po tayo Monday na. Okay, sige po, malinaw. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, salamat din po. Si MRT3 General Manager Michael Kapati. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isa na namang aso ang pinana. Ngayon naman po sa Lingayen, Pangasinan. Chris, kamusta naman yung lagay ng aso? Tony, sa ngayon may gana namang kumain ng aso pero hindi pa natatanggal ang pana sa katawan nito. Kailangan pa raw kasi ng dagdag na pagsusuri sa asong si Brown para malaman kung may tinamaang organ. Posible raw kasing magdulot ito ng internal bleeding. Kwento ng amo ni Brown, laking gulat na lang niya nang madiskubre ang sinapit ng alaga noong Sabado. Wala daw silang hinala kung sino ang nasa likod ng krimen. Nag-imbestiga na ang pulisya na sinabing malinaw na kaso ito ng animal cruelty. Sugutan naman ng dalawang construction worker matapos sa pagtatagain sa Solsona, Ilocos Norte. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga ang mga biktima sa ilalim ng puno nang bigla silang atakihin ng sospek na isang magsasaka. Nakatakbo pa raw palayo ang isang biktima pero nahabol siya ng sospek. Patuloy na nagpapagaling ang dalawang lalaki sa ospital. Naresto naman ang sospek at nasabat ang bolong ginamit daw sa pananaga. Ayon sa mga otoridad, dating alitan ang tinitingnang motibo sa krimen. Naharap sa kaukulang reklamo ang sospek na walang pahayag. Mga kapuso, kahit wala pong bagyo o low pressure area, nakaranas ng masamang panahon ang ilang panig ng bansa. Ilang bahay ang nalubog sa baha sa Glan, Sarangani, kasunod ng malakas na ulan. Kanya-kanyang salba ng mga gamit ang mga residente. Nagmistula ring ilog ang ilang kalsada sa Dumaguete City. Pahirapan ang paglusong ng mga residente at mga motorista dahil sa ragasa ng tubig. Ilang landslide din ang napaulat sa probinsya. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ang mga otoridad. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa malaking bahagi ng bansa. Magpapatuloy yan ngayong Martes. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang iba't ibang panig ng bansa kasama ang Metro Manila. Sa kabila ng tsansa ng ulan, posible muling makaranas ng mainit at maalinsangang panahon ang ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, pwedeng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa Iba, Zambales at sa Verac, Catanduanes, habang 42 degrees Celsius sa Butuan, Agusan del Norte. Nananatili namang nasa extreme caution level ang heat index dito sa Metro Manila. Posibleng umabot po yan sa 37 degrees Celsius sa Pasay at Quezon City. Nagpadala na ang gobyerno natin ng first batch na mga tutulong sa search and rescue operation sa Myanmar matapos po nga ang magnitude 7.7 na lindol doon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Madaling araw pa lang naka-formation na ang grupo na magbibigay ng kanilang serbisyo para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. 91 sila, suma total. Kabilang dito ang Special Rescue Units ng Philippine Air Force at Armed Forces of the Philippines. May mga kasama rin mula sa Department of Health na may karanasan sa lindol noon sa Turkiye. May mga kawani rin mula sa Metro Manila Development Authority o MMDA, Office of Civil Defense at Bureau of Fire Protection. Pati ang private sector meron din kinatawan ng mga trained personnel na sasama sa humanitarian mission. Humigit kumulang 2 linggo ang itatagal ng grupo sa Myanmar.
Unang batch na 58 na katao ang bumiyahe ngayong umaga, sakay ang dalawang C-130 plane. Bukas naman lilipad ang 33 na kasunod, sakay pa rin ng C-130. Bibiyahe sila ng 5 oras papunta sa Thailand para sa gas stop. Saka babiyahe ng 1.5 oras papuntang Myanmar. Pagtulong doon sa mga maaring paghahanap, doon sa mga maaring buhay pa na mga naipit doon sa mga gumuhong mga istruktura dyan sa Myanmar. Yan ang importante dahil may panahon pa upang iligtas sila. Ini-inspire ko sila para umalis. Sabi ko, kayo sa Eastern Visayas Medical Center, silang tinamaan ng Typhoon Haiyan. So, experience din to sa big time na disaster kasi sila yung mga personnel na tumulong during sa Typhoon Haiyan. Sabi ko, pag nagkaroon ng big one sa Metro Manila, kayo ang magre-responde sa amin. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbuga uli ng abo ang Bulkang Kanlaon. Sa monitoring ng Seahawk sa nakalipas na 24 oras, aabot sa mahigit 1,000 metro ang taas ng ibinugang abo mula sa crater. Pinapaalerto nila ang mga taga La Carlota City, Bago City at ilang karatig bayan dahil sa posibleng ashfall. May naitala ring mahigit 20 volcanic earthquake, habang mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide ang inilabas pa ng Kanlaon. Nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Ito na ang latest! A fun-filled weekend ang hatid ng cast ng ilang Kapuso shows sa kanilang mall tours sa Maynila. Una na riyan ang lead stars ng First Kapuso View Original Series na Slay. Present sa event sina Sparkle stars Mikey Quintos, Isabel Ortega, Julian San Jose, Derek Monasterio at Royce Cabrera na nag-flex ng kanilang singing skills. Kilig-duet naman ang hatid ni na prinsesa ng City Jail stars, Sofia Pablo at Alan Ansay sa fans. Nakisaya rin sa mall tour ang cast ng Mommy Dearest at Binibining Marikit. Naroon sina Katrina Halili, Shane Sava, Dion Ignacio, Rocco Nasino, Herlene Budol, Thea Tolentino, Tony Labrusca at Kevin Daso. Dinagsa naman sa Caloocan ang meet and greet ng cast ng upcoming Kapuso comedy film na Samahan ng Mga Makasalanan. Nang harana ng fans, ang bida nitong si pambansang Ginoo David Licauco. Present at nakisaya rin sa games ang cast members na sina Jay Ortega, Buboy Villar, Betong Sumaya, Liana May, Jade Texon, Lizelle Lopez at David Schauder. Kasama rin sina Tito Marcy at Tito Abdul. Showing na sa April 19 ang pelikula. At speaking of David, may special plans na ba siya ngayong Holy Week? This Holy Week, I will be with my family. We will do the 7 churches, bisita iglesia. Yun kasi yung family tradition namin the past years. Paalala po sa mga customer ng Manila Water, epektibo na simula po ngayong buwan ang taas singil sa tubig. Kasunod po yan ng pag-aproba sa mungkahing 4 centavos per cubic meter na dagdag sa foreign currency differential adjustment ng Manila Water. Kaya para sa mga customer, kung 10 cubic meters ang kinukonsumo ninyo kada buwan, may dagdag po yan na 21 centavos sa monthly bill ninyo. 45 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters ang inyong konsumo, habang 90 centavos kung 30 cubic meters. Paliwanag ng Manila Water, ang dagdag singil ay hakbang para tugunan ang epekto ng pagbabago sa foreign exchange rates. Pinare-review ni Transportation Secretary Vince Dizon ang Public Transport Modernization Program. Bumuo po si Dizon ang komite na kokonsulta sa lahat ng stakeholders at aalimin ang kani-kanilang problema at issue kaugnay sa programa. Kabilang sa komite ang DOTR, Office of Transportation Cooperatives at Land Transportation Office. Umaasa ang ilang transport group na lalabas ang resulta ng review bago mag-Semana Santa. Bukas din daw si Dizon na payagan munang pumasada ang mga jeep na hindi pa nakakapagpa-consolidate. Fresh eyes talaga. Kailangan bagong pananaw, bagong pagtingin ng programang to. Dahil aminado naman tayo na marami ding mga kailangan ayusin. Hindi fair na alam naman nating maraming problema, maraming mga kailangan ayusin, pero ganun-ganun na lang, tinanggalan natin ang kabuhayan. Ito ang GMA Regional TV News.
Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay sa pananaga ang isang senior citizen at minor de edad niyang apo sa Compostela, Cebu. Sara, tukoy na ba yung suspect sa krimen? Oo, Rafi. Isang kaanak ng mga biktima ang nahuli sa tulong ng mga kapitbahay. Base sa investigasyon, madaling araw nang pasukin ng sospek ang bahay ng mga biktima sa Barangay Panangban. Magkatabi raw noong natutulog ang maglola nang pinagtataga sila ng sospek na mister ng pamangkin ng lola. Patay ang 68 taong gulang na babae at 5 taong gulang na batang lalaki. 3 iba pa ang sugatan sa pag-atake ng sospek. Sugatan din ang sospek matapos pagtulungang gulpihin ng mga residente roon. Tinitingang motibo sa krimen ang galit umano ng sospek sa mga nakatira sa bahay. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang sospek na maharap sa patong-patong na reklamo. Arestado ang isang babaeng 47 anyos sa Mactan, Cebu International Airport matapos mahulihan umano ng 4 na bala. Nakita ang mga hugis balang gamit sa kanyang hand carry na bagahe nang dumaan ito sa security screening. Para matiyak ang nakita sa x-ray machine, binuksan ng mga tauhan ng Office for Transportation Security ang bagahe at nakumpirmang mga bala nga ang nakasilid sa isang lalagyan. Ayon sa mga otoridad, walang napakitang dokumento ang pasahero na legal ang mga bala. Na-inquest na ang babae para sa paglabag sa gun ban at comprehensive law on firearms and ammunition. Sinusubukan pang makuhanan siya ng pahayag. Nag-motorcade mula Pangasinan Patarlac si Attorney Raul Lambino. Isinusulong ni Senator Lito Lapid ang libreng paospital at gamot sa senior citizens. Pananampalataya at kasaysayan ang binigyang diin ni Senator Amy Marcos. Reforma para sa food security ang isa sa mga advokasya ni Kiko Pangilinan. Nababahala raw si Ariel Querubin na mas mura ang imported goods sa mga pamilihan. Kapakanan ng mga magsasaka ang isinusulong ni Danilo Ramos. Pangangailangan ng LGU ang tinalakay ni Tito Soto sa pagbisita sa Dasmariñas, Cavite. Pagbubuklod para sa kapayapaan ang idiniin ni Senator Francis Tolentino. Si Congresswoman Camille Villar nasa Gender and Development Assembly sa Quezon City. Si Bam Aquino kikilos daw para sa lalong pag-unlad ng Tarlac. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Nag-ikot sa Ubay Public Market sa Bohol si Attorney Jimmy Bondok. Advokasya ni Representative Arlene Brosas ang pagpababa ng presyo ng bilihin. Nakipagpulong si Allen Capuyan sa Anti-Crime Volunteers sa Cebu. Si Senator Pia Cayetano nakipagpulong sa mga lider ng barangay, pastor at kababaihan. Sa Misamis Oriental, ipinaglaban ni Attorney Angelo De Alban ang Children with Special Needs. Sa Cavite, programa sa kalusugan at edukasyon ang isinulong ni Senator Bongo. Kasama niya sina Gringo Honasan at Willie Revillame. Dumalo naman si JV Hinlo sa isang prayer rally sa Dumaguete City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod na suntok at tadyak ang sinalo ng dalagitang yan sa kamay ng kanyang mga kapwa minor de edad sa Talisay, Cebu. Maririnig din sa viral video ang paghagulgol ng biktima sa beach. May pagkakataon pang napahiga siya sa baybayin ng suntukin ng babaeng nakaitim. Ayon sa Talisay Women and Children Police Department, pinagtulungan ng biktima na saktan umano niya ang ilang dalagita. Inaalam pang sanhi ng gulo. Isinailalim na sa intervention ng biktima at 5 minor de edad habang ipinatawag naman sa case conference ang kanilang mga magulang. Wala silang pahayag. Lumipad na po kaninang madaling araw ang unang batch ng mga Pilipinong tutulong sa search and rescue mission sa Myanmar. Para sa iba pang detalye, kausapin po natin si Health Secretary Ted Erbosa. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Secretary Erbosa. Magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nasubaybay ng Balitang Hali. Opo, ano pong specific na lugar sa Myanmar ang target ng rescuers mula po sa Pilipinas? Hindi ko maalala yung pangalan but it's a specific place already defined ng Office of Civil Defense na coordinate na ito. So ngayon siguro nasa
Bangkok sila kasi may stopover sa Bangkok at pagkatapos noon may 2 hours na layover at lilipad na sila sa Myanmar. Yung mga nawawala lang po bang Pinoy ang unang target nila doon o talagang for the whole 2 weeks, syempre talagang katuwang na ho sila ng iba't iba pang mga rescuers? Country assistance ito, no? So ito ay ni-request ng country of Myanmar at nag-offer tayo ng ating expert teams, no? Madaming membro ito. We have 91 members in the team. 32 ay yung Philippine Emergency Medical Assistance Team na WHO certified. Tapos nandyan din yung ating Bureau of Fire, yung Urban Search and Rescue. Ito yung mga hahanap ng mga nalibing sa mga collapse structure. At nandyan din yung Disaster Response Unit ng Armed Forces of the Philippines. At of course, yung ating mga piloto sa Air Force. At bukod po sa kanilang expertise, sir, meron ho bang iba pang mga dala ang ating team tulad ho ng equipment, gamot at iba pang supplies? Correct. These are self-sustainable teams, no, for 2 weeks. Ang unang experience ng ating team na to was in Turkey noong kailang taon nakaraan. At ngayon ito ng ating pangalawa na in another country as WHO certified. Alam nyo, there are only 52 certified by WHO in the world. Atin ay 3. Ang tawag nila number 44, 45 at 46. Isa po dyan sa JB Lingad, yun po yung team na pumunta sa Turkey, pagkatapos yung sa NCR, Jose N. Rodriguez, at yung sa Visayas, ito yung Eastern Visayas Medical Center. So experience din sa disaster yung mga yan dahil naka-experience yan ng Typhoon Haiyan o Yolanda. Victims din sila, kaya naka-respond din na rin. Number 2, hinalo namin yung ibang teams na may ibang miyembro na may experience doon sa Turkey earthquake para may combination tayo. So yan ang kanilang mga kasama. 91 lahat ang galing sa Pilipinas, 32 ang galing sa Department of Health. I see. At sir, ito hong 2 weeks na ito, maaari ho bang ma-extend pa kaya ito? Kung sakasakali, ano ho yung mga senaryo na po pwede hong maging dahilan para sa kanilang extension? So, usually ang kanilang equipment, self-sustaining, good for 2 weeks. Kung kailangan mag-extend, magre-resupply tayo or magpapalit. That's why meron tayong 2 other teams na naka-standby para hindi masyadong matagal yung ating mga volunteer doctors and nurses doon sa isang disaster area. Okay, so clarification lamang po, sir, mahigit 90 po ang unang batch ng lumipad po papunta po sa Myanmar? Yes po, 2 C-130 ng ating Armed Forces of the Philippines, ng Air Force. Okay, at ito lang ho, maiba naman din po tayo no, dun sa pagresolba naman po dun sa sinasabing overcapacity ng PGH, no, hindi na ho sila makatanggap doon ng mga pasyente sa kanila pong emergency room. Kamusta po? Ano ho ang update natin doon? Actually, binabantayan ko yan at mukhang na-decongest nila sapagkat may mga umuuwi naman na pasyente. At pag nakauwi na yung mga inpatient, na ipapasok from the emergency department yung mga pasyenteng nakakabit sa mga ventilator at na nakabit dito sa oxygen port. So ang rason talaga hindi naman nagre-refuse ang PGH, no? Ang problema, mas delikado ang buhay nila pag kulang na kami ng oxygen ports na life-saving. Alam niyo naman, ang dinadala sa PGH, kadalasan yung pinaka-serious at halos namatay na. So very important na ma-warningan sila. At sumalon naman yung ating 17 other hospitals sa Department of Health dito sa NCR. So ano yan, basta, pero hindi nila nire-refuse kung talagang serious na, tatanggapin pa rin nila sa PGH. Pero wina-warningan lang yung iba na medyo matatagalan ang treatment sa inyo. Kung makakalipat sa iba, lilipat sa iba. Opo, at saka yung siguro yung pagpapalakas din po ng iba pang mga ospital po natin doon sa mga iba't ibang hospital sa paglilipatan. Yan po ang hiling nila. Marami pong salamat sa inyo pong oras, Secretary. Maraming salamat. Magandang umaga po. Health Secretary Ted Herbosa po ang ating nakausap. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Nanindigan ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang hadlang sakaling formal na nilang hilingin sa International Criminal Court ang interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang kliyente. Mula po sa The Hague, Netherlands, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz!
Connie, naniniwala nga ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pagbibigyan ng International Criminal Court oras na hilingin nila ang interim release para sa dating Pangulo. Binigyang diin ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapalaya habang iniimbestigahan pa ang kaso. Hindi naman daw kasi siya magiging banta kahit mapalaya muna. The first of which is the risk of flight, the second of which is the risk of interference of witnesses or with the evidence, and a third of which is the risk of continuing crimes. None of those factors exist in the present situation, so there is a right for Mr. Duterte to be released. Hindi man masabi kung kailan ihahain, tinatrabaho na raw nila ang paghiling para sa interim release. Sabi pa ni Kaufman, kukumbinsihin nila ang pre-trial chamber judges na walang jurisdiksyon ng ICC sa kaso dahil naging epektibo na ang withdrawal ng Pilipinas sa ICC bago pa masimula ng investigasyon. There is a compelling argument that the court cannot exercise its jurisdiction over the Philippine situation. That is a live issue. It's an issue which has been through the Philippines courts. It's an issue that's been through the ICC as well. It is a compelling argument. It's an argument that the defense will raise. This is something that has been argued over the last number of years. Sinisika pa naming kunan ng pahayagang prosekusyon kaugnay nito, pero dati na nilang iginiit na pasok pa rin ito sa jurisdiksyon ng ICC. Maging ang International Criminal Court, sinabing meron silang jurisdiksyon sa mga krimeng naganap bago kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute. So the court's jurisprudence has already indicated that the ICC retains jurisdiction even after the withdrawal of a state, but only for the crimes that are allegedly were committed during the period when the state was a state party to the ICC Rome Statute. A withdrawal does not affect these obligations and this jurisdiction of the ICC. Ayon sa depensa, kung kakatigan ng mga hukom, hindi na raw magkakaroon ng confirmation of charges hearing sa Setyembre. Ngayong araw lang uli nakadalaw sa kulungan si Kaufman. Aniya, sumailalim siya sa operasyon pero maayos na raw at kaya niyang depensahan ang dating Pangulo. Matagal na raw kilala ni Kaufman ang makakatunggali sa korte na si ICC Prosecutor Karim Khan, na dati na niyang pinuri bilang isang mahusay na abogado. Kaya nang matanong kung magiging matindi ba ang kanilang tapatan sa korte, Lawyer, just like you. And if you know how we all work and how the law works, we are impartial. We are officers of the court. My duty is to do my absolute best for Mr. Duterte, and I hopefully will ensure his acquittal. Mr. Khan's duty is to ensure that justice is done, and I trust that he will do that. Nagpapasalamat naman si Duterte sa mga sumusuporta sa kanya, kasabay ng pakiusap na wag nang makialam sa kaso. There was a huge outpouring of support and love both in the Philippines and here in the Netherlands. And that has touched him. He's been made aware of it and he's very grateful for that. The family want to make it clear, and he endorses this, that there should be no interference of the judicial process. The politics is one issue. There should be full respect for all participants in that process, the prosecution, the defense and the victims, counsel who will make their submissions in due course. Connie, bagamat in high spirits, sinabi ni Attorney Kaufman na nahihirapan pa rin daw na makapag-adjust sa loob ng ICC detention facility ang dating Pangulo, lalo't 80 years old na siya at may iniinda pang ilang mga sakit. At yan pa rin ang pinakasariwang balita mula dito sa The Netherlands. Balik sa'yo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Mahigit 1,000 pet owners at animal lovers ang naki-ready, set, paw sa isang fun run sa Jose Rizal University sa Mandaluyong. Yan po ang Positive Strides Run for the Homeless Tales. Isa sa mga nanghuna sa fun run ang Pinay track and field legend na si Elma Muros. Isinama rin ng ilang runner ang kanilang pets na todo costume pa sa racetrack. Ayon sa mga organizer ng fun run, lahat ng nalikom nila sa fun run ay ilalaan sa mga ligaw na aso at pusa. Layon din ng event na i-promote ang animal welfare at responsible pet ownership. Lumapit ang lalaking yan sa isang tindahan ng lechon manok sa Iloilo City. Pasimple niyang tinignan ang counter ng tindahan at sinunggaba ng cellphone na naroon. Kwento ng empleyadong may-ari ng cellphone, nasa likod daw siya ng tindahan noon at inakalang customer lang ang kawatan. May person of interest na raw ang pulisya na may record na ng pagnanakaw. Sa Iloilo City pa rin, hulikam din ang pagtanggal ng isang lalaki sa kandado ng isang food stall.
Nakuha na ng CCTV ang mukha ng salarin na nakasuot ng helmet. Ayon sa tindera ng food stall, 3,000 pisong cash, isang cellphone at isang timbangan ang tinangay. Tukoy na raw ng pulisya ang magnanakaw. Isang emosyonal na Kim Soo-hyun ang humarap sa publiko kasunod ng pagputok ng kinasasangkutan niyang dating scandal sa yumaong aktres na si Kim Seron. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한 사실이 아닙니다. Inamin ng South Korean actor sa press conference na isang taon silang nag-date ni Seron na hindi na raw minor noon. Kabilang sa alegasyon kay Soo-hyun ng umano'y grooming o pakikipagrelasyon sa nooy 15-year-old na aktres. 16 years old ang age of consent sa South Korea. Kaugnay naman sa kinasasangkutang drunk driving incident ni Seron last 2022, itinanggi ng aktor na sapilitang siningil ng talent agency na gold medalist ang aktres sa binayarang damages noon at humantong sa pagkamatay ni Seron. Dating talent ng parehong agency ang aktres. Paliwanag ni Soo-hyun, handa niyang harapin ang anumang pagkakamali na dapat niyang panagutan. Pero hindi raw niya kayang aminin o akuin ang hindi niya ginawa. Sa ngayon, naghain na ng reklamo ang kampo ni Soo-hyun sa pamilya ni Seron at sa YouTube channel na pinagsimulan ng grooming allegations. Wala pa silang komento sa mga naging pahayag ng aktor. 제가 잘못한 일은 얼마든지 인정하겠습니다. 책임져야 할 일이 있다면 책임지는 게 당연하다고 생각합니다. 하지만 Kabilang pa rin ang GMA Network sa mga nangungunang media companies sa mundo pagdating sa digital content. Batay sa Tubular Leadership Worldwide Ranking nitong Pebrero na mula sa datos ng global video analytics company na Tubular Labs, umakyat sa ika-16 na pwesto ang GMA mula sa ika-18 pwesto sa entertainment and media category. GMA pa rin ang highest ranking media company sa kategoryang yan sa Southeast Asia. Nitong Pebrero, umabot sa mahigit 5 bilyon ang views ng GMA Network sa mga social media platform gaya ng TikTok, Facebook at YouTube. Naki-hello Philippines! Hello mga kapuso! Ang dating housemate ni Kuya na si Ashley Ortega sa unang hirit. May pa-red carpet pa para kay Ashley kung saan sinalubong siya ng kanyang fans. Matapos ma-evict sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nitong Sabado, hindi raw sukat akalain ni Ashley na marami palang nagmamahal at sumusuporta sa kanya sa outside world. Kabilang dyan ang vlogger na si Queen Dora. Sinagot din ni Ashley ang viral expression niya nang ma-evict. Paliwanag ni Ashley, wala na siyang luhang maiyak matapos manatili ng 3 linggo sa bahay ni Kuya. Nahirapan daw si Ashley sa mga task sa bahay, pero favorite niya ang Twinkle Twinkle Big Star task. Nilinaw rin ni Ashley na wala siyang issue sa kanyang naging kaduo na si AC Bonifacio. Happy raw siya na naging open sa kanya si AC at na-appreciate niya. Itinuturing daw niyang little sister si AC. Nag-open up din si Ashley tungkol sa sulat sa kanya ng ina bago lumabas sa bahay ni Kuya. Sobrang na-touch ako and hindi ko talaga in-expect na magkakaroon ako ng handwritten letter from my mom. So that was the first message I received from her after not talking to her for how many years. So nabigla ako. Actually, after reading that message, naiyak ako. Bilib talaga ako kay Kuya. Si Kuya talaga na nagawa niya ng paraan or I don't know how he did it na magkaroon kami ng moment ng mom ko na kumbaga yung nag-reach out ako sa kanya and I received a message from my mom. That's something that I feel like nobody can ever do it for me. Ito ang GMA Regional TV News. 2 batang lalaki ang nakuryente habang nagpapalipad ng saranggola sa Cagayan de Oro City. Ayon sa pulisya, napasong sa paa ang isa sa mga bata habang nasugatan sa kamay ang isa pa.
Batay sa investigasyon, copper wire ang ginamit ng dalawang bata bilang tali sa kanilang saranggola. Nakuryente ang mga bata matapos sumabit ang saranggola sa mga kawad ng kuryente. Agad dinala sa ospital ang mga bata at ngayon nagpapagaling na sa kanilang mga bahay. Sinisika pa ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag ng pamilya ng dalawang bata. Masarap sa pakiramdam kapag may sumasalubong sa'yo, di ba? Pag umuwi tayo. Oo, Mare, anumang pagod at stress, iyan siguradong mapapawi. At ganyan ang pampag-good vibes natin ngayong Martes mula sa Cotabato. Eto na nga. Hindi mananalo sa loto, grabe naman. Makatalon ang pusang si Tisoy. Wala raw kasing katumbas na halaga ang pagdalaw ng kanyang favorite human. Kahit walang pasalubong ang fur daddy na si Joe Dalumpines, masaya at excited pa rin sasalubong sa kanya si Tisoy. 7 ang alagang aso't pusa sa bahay kubo ni Joe, pero si Tisoy raw talagang pasikat tuwing darating ang kanilang fur dad. Viral sa Facebook ang video na may 5.6 million views. Trending! May pantapat ako yung aso ko. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Mamaya ko